So, alam po natin na sa buhay natin ay talagang tayo po ay merong kalungkutan, merong kasayahan, di pare-parehas po, no? Amen. Pero, kapag tayo daw po ay sa Diyos, lamang yung kagalakan. Amen. Bagamat na nalulungkot, pero lamang po yung kaaliwan ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon bilang Amen. Kristiyano? Amen. So, palakpak nga po sa puso ng Diyos. Yan. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng Biblia. Sa Efeso chapter 5, verse 20, ganito po ang ating mababasa. So, ang sabi po rito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. So, malinaw po ang sinabi po dito na lagi kayong magpasalamat sa Ama. Amen. Sa lahat ng bagay. Amen. Ano ba yung bagay na yun? Una, ang hininga ng buhay po natin ay galing sa Diyos na dapat po natin pasalamatan sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Mga pagpapala, tagumpay, kagalingan, at marami pang iba na ginawa ng Diyos at patuloy niyang ginagawa habang tayo po ay nasa ibabaw ng mundong ito at nananampalataya sa Kanya. Ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan kapag tayo po ay nalulungkot. Amen. Tayo po ay binagagalak niya. Ibig sabihin ayaw ng Diyos na tayo po ay nananatili sa kalungkutan ng buhay. Amen. So kaya nga po na may Bible na ating narinig ay magpasalamat lagi sa ating Ama. Sa pamamagitan nino ng ating Panginoong Jesucristo na ating pong sinasampalatayanan na kung saan nagbibigay ng kaaliwan at kagalakan sa buhay natin. Amen. Kaya pasalamatan lagi natin ang Diyos. Hindi na po natin pagtatagalin ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sabay-sabay po. Amen. Yan. Parang masaya. Yan. So, inaanyahan po ang bawat isa na magpasalamat po sa ating dakilang Diyos na buhay at palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Nanay Nela. Amen. Sabi ng Lord sa Philippines, lagi lang tayo magpasalamat at mag-business yung ulit lang. Salamat. Sabi naman ko ito, yung magpasalamat kayo, lagi ay mabuting bagay. Kaya, nasasalamatan ko ang Lord sa buhay mo. Ating Ama, sabi ko sa prayer ko kay Lord, kung anong na-spirit mo sa kanyang buhay siya maganap. Kasi nung pwede nakagayak na ako. Bible study dito sa Diyos. Mamaya-maya si Lolo, natulog, pagising, natapos siya na gusto. Nagkataon ni Lolo, tapos ganyan, banding-banding. Tapos ang lamig-lamig ng kamay niya, sabi ni Kalero niya, na, ano nangyari kay Lolo? Kasi mungol. Natulungan niya si Lolo, sabi ng ubo, parang lalagitan na niya niya sa puno. Pinakasapag ko niya, sabi ko, Lord, kung ako na-espiritu mo kay Lolo, kung ako kayo, siya maganap. Kasi nahirapan na ako may apat na aga. So kasi Lolo pa, hindi namin napagawin din ng Diyos. At pumunta ko dito kay Batsan, sabi ko Batsan, sadya ka hindi ako nakapag-ibig sa akin. Ay, dito po yung mga si Lolo. So, nakasama si Tatay, nandun si Tatay, ay may na siya natapos. Kaya, mabuti talaga ang Diyos sa buhay niya. Kada rin tumukol na doon, na tumagot na lang ako para bintay mga lupa. Hindi naman ganun kadali magbinta-binta ng lupa. Kailangan, pag nagsanda ka, may kuliter talaga lupa. Talagang napakabuti naman ng Diyos. Alam ko, matalang napatagpo ako dito sa Bradsani. Sa panalangin sama ko si Lolo, bakit namin niya sa pito na ano si Lolo na may gusto. Ang mga kamay niya, nahilang na, tapos nilog ko ito. Habang iniilog ko yun. Iniilag ko ito. Nalang, sa mga kapitog niya, umiyak yung ako niya, nalaki niya, sinidalaga sa pinatungkol. Hindi man na ano. Sabi ko, dahil, naman, kayo ako. Anong kaluban ng gusto ko ito? Sabi ko, sabi ko, dadalhin yung paggamot mo na ninyo bago yung sa probinsya. Kasi mahirap tumawid ng perigo. Kasi pag tumawid ng perigo, pag sinakay yung sasakyan,
bababa yung sakay, pupunta ka sa taas, mayroon naman daw mga ano, tutulong para iakyat si Lolo. Sabi ko, parang nasisikipan ako dito sa bahay. Yan, gusto ko si Lolo wala nga sa sarili. Kaya sabi ng mga pamangkin ko, tita, may ano si Papa, may pinsan na magdadrive ng ano, ng kulot, parang vlog, kung saan ka nakitira doon ka tuturuin, tapos kung bababasa ko niya namin, kung kayo bawat tatlo kami isipin ito. Sabi ko, unang balungan ng isipin ko, tulong-tulungan niya si Lolo kung anong talungan kay Lolo. Ayan, kung ano na isip puso ng Diyos na magana. Kaya, salamat sa Diyos na pinatapag ang puso ko. Sabi ko, walang bangko si Lolo. Ang balang kong tumakbo, makikilising. Sabi naman itong anak ko, nanay, huwag ka nang lumayo. Hindi ako sa daan, nakabili ng bangko si Lolo. Kaya, salamat sa Diyos, pagsalubong ka Diyos. Tinod siya sa kahit hindi ng 1,000. Hanggang umuunan sa kapanong niyo. Diyos, kung kailangan niyo. Kaya, salamat sa Diyos, sa Diyos pagpapurihan. Amen. So, sa buhay natin, hindi po maiwasan talaga na tayo po ay magkakaroon ng pagsubok. Amen. At hindi lang po dyan natatapos ang mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Bilang lingkod ng Diyos, ang pinakamarami na pagsubok sa buhay ng tao ay ang mga Kristiyano. Naniniwala po ba tayo na ang mga Kristiyano ay punong-puno ng pagsubok? Amen. Huwag po tayong magtaka kung bakit maraming pagsubok tayo. Amen. At nakikita natin na ang ating kapitbahay, ang ating kakilala na hindi Kristiyano ay payapa. Amen. Guguluhin pa ba sila ni Satanas? Amen. Tayo na mga Kristiyano na punong-puno ng pag-asa at pagsunod sa Diyos, tayo talagang guguluhin ng kaaway para tayo magkaroon ng problema. Tama po? Amen. Amen. So ang sabi po rito sa Habakkuk chapter 3 verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ito po ang sabi ni Propeta Habakkuk. Di ba sa buhay natin, kahit anong problema sa buhay natin at pagsubok, anong sabi ng Biblia? Magsaya ka pa rin. Tama po? Maggalak ka pa rin. Kaya natin yun. Di ba napakahirap ka? Ikaw, bro engineer, di ba mahirap magpakagalak, magpakasaya na puno-puno ka ng problema? Di ba mahirap? Pero ang sabi ng Biblia, yun daw pong gawin eh. Amen. Kasi tingnan niyo po, kapag nangyari ito sa buhay natin at nagawa po natin ito, amen, madali na lang po sa atin magpakasaya kahit may problema at ang tiwala natin lagi sa Diyos. Amen. Kailangan talagang mahirap at mahirap. Pero alam niyo po, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, pagtiwala sa Kanya, nangyayari at nagaganap po yung kagalakan sa buhay. Tingnan niyo po, tayo po, naranasan na po natin yan. May problema tayo sa trabaho at marami pang iba, etc. Pero tayo, isi-isi lang. Hindi natin in-entertain yung problema at pagsubok. Bakit? Kasi nga, Kristiyano na tayo eh. Kapag hindi natin siya in-entertain, ang kagalakan nandiyan sa puso natin, sa buhay natin, kasi nandiyan ang Diyos eh, na nagbibigay kagalakan. Amen? At naniniwala pa ba kayo na ang pagsubok, vitamina sa mga Kristiyano? Eh saan naman natin mababasa ngayon yun? Pero wala pong literal na vitamina na mababasa doon ha? Sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad. At ang iba doon sa translation sa ibang book, pinagpala ang mga dumanas ng pagsubok. At pagkatapos na dumanas ang pagsubok at malampasan nila ito, buhay na walang hanggan ang ibibigay ng Diyos. Vitamina. Higit sa vitamina dahil buhay na walang hanggan. Amen? O sino ba po? Ang pinagpala, pinagaling, pinagtagumpay. Palagpagan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Kaya. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa patuloy na pagpapiliin niya sa Diyos pamilya ko. At ipinagpapasalamat po rin po sa Diyos na nagkaroon po ng kaguluhan sa bukid doon sa mga kapatid ko. Pero pumunta po dito yung hipag ko. Sabi po niya nagkakagulo na daw po sila doon. Sabi ko, hayaan mo sila, hinigay natin yan sila sa Diyos kasi malayo kayo sa kanila. Pero alam niyo po na napakabuti po ng Diyos kasi bagamat nangyari na po yun, pumayapa naman na po sila. Salamat po talaga sa Panginoon kasi hindi po niya pababayaan ang buong sambahayan.
hindi po niya pababayaan. Kasi lagi po akong nananalangin na ingatan po sila ng Diyos at patuloy po silang samahan. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ano po, sabi nga po niya sa Mateo 11:29 na kasalin lang daw po natin ng kanyang pamatok at magkakaroon po tayo ng kasahingahan. Amen. Kaya hindi po ako nag-alala sa kanila dahil nandiyan naman po ang Diyos para umawat sa kanila. Yan lang po, salamat po sa Panginoon. Amen. Iba talaga kapag nasa Panginoon ka isi-isi na lang ang mga bagay-bagay. Amen. So, siyempre hindi natin maiwasan yung, gaya ng sinabi ko nga po, hindi maiwasan yung mga problema. Talagang dumarating po talaga yan. Dahil bilang Kristiyano, ang tungkulin po natin ay magtiwala sa Diyos. Amen. Amen. Hindi po natin tungkulin para entertainin yung problema, bagos ang Diyos ay maparangalan, amen, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen. So, hindi natin pagtatagalin pa isa pa. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa buhay po ni Sister Nel. Ako po, nagpapasalamat po ako sa Diyos sa isang linggo ng pag-iingat at kaligtasan ng buong pamilya ko at sa biyaya. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa buong isang linggo na ano po, parang ano siya, mabigat. Pero salamat po sa Diyos kasi po kahit po ganun ang nararanasan ko na parang ano na yung pakiramdam ko, parang sobrang bigat na po dalhin ang lahat. Pero sinarihan pa rin po ang Diyos upang alalayan ako lagi, ipaalala sa akin na lagi ko siyang kasama. Salamat sa Panginoon sa mga ganun pag-iisip. At saka nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi ng linggo nakikipaglaban po ako. Salamat sa Panginoon kasi pagkatapos ko pong mag-church, wala na din yung sakit na naramdaman. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pagpapatuloy. Amen. Napakahusay ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So, ang sabi po ng Isaiah 41, verse 10, ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Ganun po ang Diyos. So, wala po tayong ibang gagawin kundi magtiwala sa Kanya dahil ang nangako po ay Diyos na hindi po sumisira sa Kanyang mga pangako. Alun pong Kanyang pag-iingat, paggabay, pagliligtas, amen, at pag-provide ng ating mga pangangailangan. Amen. Kahit gaano po tayo kalakas, kahit gaano pa tayo kayaman, wala pong magagawa yan kapag tayo pa hiwalay sa Diyos. Amen. Kailangan po, mayaman, mahirap, may pinag-aralan man o wala, kailangan sa Diyos magtiwala. Amen. Dahil ang Diyos po, siya lang po ang may kakayanan para mag-ingat sa lahat ng tao. Amen. So, ako na lang magpapasalamat sa Diyos. Amen. Yung iba po na nahihiya magpasalamat, sa sunod, wag na po tayo mahiya para hindi rin tayo kahiya ng ating Diyos. Amen. So, ako na lang po yung papasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa dagdag ng dugtong na edad at buhay. Dagdag dugtong. 34 years na ako. Sino makapagsabi na 34 na ako? Di ba? Di ba 50 na halos? Hindi, 43 years old. So, salamat sa Diyos. Minus 20. Ayan. 43. Yan, hindi ba hindi halata parang 60? Yan, ganun lang yun eh. Yan, so salamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na Kanyang pinagalog sa amin mag-asawa, sa hininga ng buhay, at sa pagkakaisa at pagkakasundo. Amen. Yun lang talaga, salamat sa Diyos dahil isang espiritu. Talaga kailangan sa mag-asawa, isang espiritu. Amen. Sa Jesus is my life. Ang lahat ng papuri ay sa Diyos. Amen.